Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Presidential Communications Office na paigtingin ang hakbang laban sa pagkalat ng fake news. May mga pagkakataon kasing mismo ang Pangulo ang nakakapansin ng mga fake news at naapektuhan ito. Nilinaw naman ng palasyo na wala pang planong bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Presidential Communications Office na labanan ng fake news sa harap ng mas lumalang pagkalat nito simula nang magkalamat ang relasyon ng administrasyon kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may mga pagkakataon na mismong ang Pangulo ang nakakapansin ng mga fake news at maging siya ay apektado nito. Nilinaw din ng Malacanang na fake news ang sinasabing nagalit umano si First Lady Liza Araneta Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi niya inappoint noon si Pangulong Marcos bilang Agriculture Secretary. Tinawag din katawa-tawa ni Yusek Castro ang mga nagsasabing edited ang ilang litratong ipinost ng unang ginang sa social media. Hindi ito bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Kinwestiyon din ng Malacanang ang panawagan ni Attorney Harry Roque para sa panibagong People Power Revolution. Kasunod ng pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kung kapayapaan anya ang layunin nito, bakit hinihiling ang pagbibitiw ni Pangulong Marcos? Peaceful gathering. For what? For what? Anong purpose? When they can discuss this over YouTube channel nila, over social media accounts nila, and for what is that gathering? If they really for peace, why are they asking for the resignation of PBBM? Nilinaw din ng palasyo na wala pang planong bumalik ang Pilipinas sa ICC. Ayon kay Yusek Castro, hindi pa napag-uusapan ang paksang ito. Iginit din ito na walang commitment ang Administrasyong Marcos sa ICC. Kaugnay ito sa ipinalabas umanong freeze order sa mga ari-arian ni dating Pangulong Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity. Binigyang diin ng palasyo na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, kaya't hindi isinasama sa kanilang mga plano ang mga hakbang ng ICC. Yung hindi po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. When it comes to the alleged incoming freeze order to be issued by the ICC, there is no commitment on our part, on the part of the administration, if we will comply with any order issued by the ICC, considering that the ICC as of the moment has no jurisdiction over the Philippines. Samantala, kinumpirma rin ng palasyo na aprobado na ng Pangulo ang pagsisimula ng negosasyon para sa pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at France. Ayon kay Yusek Castro, isusulong ng BFA ang compatibility ng operasyon ng sandatahang lakas ng magkabilang bansa. Sinabi pa ng palasyo na bukod sa France, ay may iba pang bansa na posible ring magkaroon ng BFA sa Pilipinas. Naaprubahan na po yan na makikipag-negotiate po para po magkaroon po ng agreement ang dalawang bansa po. Hindi lamang po France, may mga iba pa pong bansa na maaaring sumunod po dito. At yan po naman ay inaprubahan naman po ng Pangulo.